Si Comelec Chair George Garcia is on the line. We have to bring him in kasi papaputo tayo, sayang naman eh. Let's bring in the Comelec Chair on some developments that have arisen during the vote count, chief of which is the delay. I think he joins us on the line. Comelec Chair George Garcia, can you hear us okay? Yes, magandang hapon po, Ma'am Regina, Sir Ed, Sir Ronald, at Ma'am Ami, magandang hapon po sa mga kababayan natin. Magandang hapon. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Hi, Magandang Chairman. hapon, sir. And sorry, I know we know you've been doing interviews left, right, and At center. malamang puyat kayo. Puyat na puyat. But thank you for giving us time. Let's get straight into the issue. Yung duplicate transmissions to the tune of about 5 million votes. Ano pong nangyari? Please explain what happened there. Una po, yun po ay mali, hindi po totoo, at ano po yun, false na accusation. Ganito po yan, para sa kaalaman ng lahat. So, sa kauna-una pagkakataon sa kasaysayan ng ating automated election, meron po tayong Comelec server, meron po tayong PPCRV server, NAMFREL server, media server, at saka po majority and minority server. So, ibig sabihin, hindi na po iisa ang ating pong transparency server. Madami na po tayo ngayon transparency servers. So, yung isang presinto na nanggagaling sa mismong isang bayan, pag nag-transmit po siya, nakatransmit simultaneously sa lahat ng servers na ito. And therefore, kung ano natatanggap ng isang server, dapat natatanggap ng lahat ng servers. Pero kung napansin po ng lahat, ang Comelec na server po, pag naglabas po kami, yung nilalabas namin, yung pinapakita sa lahat, hindi po kami nagsusuma total. Wala po kaming ranking. Bawal po sa amin wala pong dahil totals. unofficial po yun and unofficial po, wala po kaming total. And therefore, ang sa amin lang po, ilan ang nagpadala na presinto out of the 94,000, ilan ang percentage nito, saan ang galing yung mga lugar na nakapag-transmit ng results. Kung meron po naglalabas ng suma total, yan po yung mga media entities na kumukuha ng kanilang transmission, hindi po sa server ng Comelec, kung hindi sa media server na naka-allocate sa kanila. Okay, ganito po. Yung Comelec server, kung napansin niyo po, naka-real time kami. Mula sa presinto, pag pinadala sa server namin, automatically nababasa ng lahat ang boto. Kasi po kasama sa system yon. Wala nang conversion, walang process na kailangan gawin. Subalit yung pong natitirang ibang servers, PPCRB, NAMFREL, majority, minority, media server, kinakailangan po yung kanilang servers ay ma-process yung result kasi po naka-encrypted po yon. So kinakailangan po i-process pa yon. Sa amin po walang processing. Opo. Sinabi na po namin sa ilang meeting sa kanilang technical people, kailangan meron kayong program na automatically maglilinis doon sa processing dahil merong mga data or transmission na madodoble at yung point talaga, kalimitan ng transmission madodoble. Meron pong mga istasyon ng television na malalaki, sumunod po sila sa amin, naghanda po sila. Nagkaroon po sila ng tinatawag na program para automatically nalilinis. Kaya lang, medyo mabagal yung nangyayari na pag-release nila kasi nga po, naglilinis pa sila. Pero meron po kasi na malalaking network din, hindi po sila nagkaroon ng kanilang tinatawag na program. So hindi po sila nakapaglinis. Kaya po kung halimbawa sa first 15 minutes, ang pinadala ay 10 transmission, yung second minutes na magpapadala dapat ng 10 transmission muli, ang maipapadala po sa kanila, 20. Kasi mas mauulit yung unang naipadala na. And therefore, kinakailangan po nilang ayusin linisin yun. Kaninang madaling araw, pinarealize po namin sa kanila na mali yung nalalabas nila. Kasi yung nalalabas nila, may mga double transmission na lumalabas. Kaya po nakapaglinis po sila, kaya nabawasan yung boto po na nire-reflect po nila. Okay. So yun po hindi galing sa amin, yun po galing sa kanila. Okay. So there was a prior arrangement, Chair, na yung media side should have done a little bit of the processing is what you're saying. Na Yes, dapat nililinis. Kahit ang PPCRB. Pero hindi Ay po ba meron din po silang sariling processing. hindi po ba delayed din yung sa PPCRV? At one point, di ba sinabi din po nila na parang na-detect nila yung duplication but also it took them a while to get there. Yes po, ganito po yung nangyari naman sa kanilang server. So may sarili silang server, may tao sila po doon, at yung pong server nila ay tumatanggap ng results kasabay ng server ng Comelec at iba pang servers.
Ang problema po sa kanilang server, ng media server, yung pag-push sa mga laptop ng mga media entities naman. So, but then later on, na-resolve po yung issue na yon, nakapag-push na po, nakapag-send na. Ang issue lang, parehas ba sa sinesend sa Comelec server? Parehas po lahat. In fact, ngayong araw na ito, sila po ay 97% na transmission. Ang sa amin naman po is almost 99% na po kami. Sir, balikan ko lang ng kaunti po. I'm not that much of a techie myself. Pero if I'm understanding you correctly, may media server, is that po a central media server or each media entity has his own server? No po, may isang media server na available sa lahat ng media For all to entities. tap into. Opo. But Yes, to po. tap into that central media server, let's call it siguro central media server, each media entity should have its own software to process the data properly. That's right po. At because otherwise, if they do not have that program, then yung makukuha po nilang results, meron pong mga duplication ng transmission. Okay. So, Chair, what you're saying basically is that the error is on the side of the media entities for failure to have an available program or develop a software which would have processed it properly. More or less ganun po. Sir Ed, pero huwag niyo na po kung tatanungin, Sir Ed, kung ano yung media entities, bayaan na lang po natin. Total, na-realize naman po nila yung kanilang palagay ko po problema. Yes, and sir. therefore, kaya po Yes, sila sir. nag-correct kaninang alas 2 I sa madaling just need to araw. ask that, sir, para in fairness to everybody, including Comelec, kasi if the problem, of course, is from our end, then we should acknowledge that. Yes, dahil ang lumalabas kasi problema ng Comelec. So, Okay. just to be fair to everybody, sir, of course, that's why I'm asking you those questions directly, para kung ang problema is sa atin, akuin natin. Ano yung kahit ko na lang, Comelec, yung starting letter ng media outlet. Sir Ronald, wag na, Sir Ronald. Pero Chairman, tuloy yung for proclamation by Friday, we can expect na by Friday. Yung sa Senate lang. Ngayong araw na to, Ma'am Ami, baka makatanggap na tayo ng 80 to 85% of all the COCs. Yes. 175 COCs po yung na-expect natin. So hopefully, matapos yung canvassing natin hanggang Wednesday man lang ng umaga. Pag po nagkaganon, we can have the proclamation by Friday, the latest is Saturday. Okay, Pati yung okay. yung sa party list, ha? Pagka po nagkataon, lahat po kasama na senador at party list. Kaya lang po, remember, bisa pinaghihiwalay po natin ang proclamation kasi po, Yes. siyempre po may ceremony yan, medyo binibigay naman natin yung karangalan doon sa mga nananalo na mag-moments po nila yun So minsan pinaghihiwalay natin para hindi rin po sobrang crowded yung pong ating venue. Okay. Sir, ano Okay po na. yung voter turnout this year? Do we already have an indication of that? Wala pa po kasi nga po, pinakailangan makuha natin yan from the canvass reports doon sa mga kinakanvas po natin. Nandun po kasi ang total number of voters who actually voted. So wala pang indication at this point. Chair, ano yung last Chairman, letter yung ng ano media daw, outlet? yung voting ng mga vulnerable sector, sabi ng Lente, nagsabi nito, yung observation nila, it has much room daw for improvement. Ano po ba yung nakikita yung remedyo doon? Yung sa mga PWD, seniors, yun ang napansin nila. Ma'am Ami, Sir Ed, Sir Ronald, tingnan niyo po ito ha. Noong 2022 elections, ang voting population po natin ay 66 million. Ang voting population po ngayon sa 2025 election, 68,431,965. By 2028 elections po, ang voting population natin may magiging 70 to 71 million. Pagkatapos po, ang election natin every May, kasi nasa Constitution yan. Hindi po lumalaki ang mga classrooms ng ating elementary school students. Diyan po tayo lagi nag-hold ng eleksyon. Isipin niyo po, napakainit kahapon. Grabe po ang humidity kahapon. Talaga pong halos ang pinagpapawisan ka kahit nasa loob. And therefore, kahit yung mga makina natin apektado. Ang ibig ko po sabihin, kinakailangan sana may batas na napayagan po kami na mag-venture sa mga private entities, private buildings.
yung mga malalaki na mga buildings sa mga eskwela o hindi po eskwelahan na pampubliko lamang. Kailangan po kasi ng batas doon. Kita niyo po yung bumoto sa 42 malls. Kahit isang oras sila, halimbawa nakapila, nakaupo sila, very comfortable, air-conditioned, walang pong vote buying, walang violence, walang terrorism. Sana po ganun ang voting experience na mabibigay natin sa ating mga kababayan, lalo na po sa miyembro ng vulnerable sector. Ronald? Okay. Yeah. Okay. Last question, Chair. Ano na nangyari dun sa observer mission ng European Union? Paano, may nabasa akong statement nila na parang may kasunduan daw kayo na sila ay pwedeng full access tapos hindi daw na-implement. Anong status ngayon nun? Anong nangyari doon? Ang alam ko po, Sir Ronald, nakapasok naman yung iba sa kanila kasi ang sabi namin sa kanila ganito po, hindi kami magbibigay sa kanila ng official authority para makapasok sa polling precinct. But they can talk to the electoral board members so that they be allowed to talk to them or enter the polling place. Kasi nga po, sobrang puno ang ating mga polling places. And doon po ini-invoke namin yung batas. Pero hindi po namin sila pinigilan o pipigilan yung nasabi namin sa kanila. But hindi po namin officially pwede silang payagan because that will run contrary to the provision of our law. And we do not want to violate the law. Yung POMELEC pa nag-violate ng law. And so, pagkakaalam po natin, sila po mismo ay pumasok din sa mga lugar na nagpapaalam naman po sila sa mga electoral board members natin. FYI lang, Chairman? Comelec Chair. Paano nung dati kasi nag-election observer din ako sa Finland, sa Sweden, sa France, Germany. Sa kanila kasi may full access eh. Parang it's no big deal sa kanila na pumasok sa mga polling places. Kaya baka doon sila nanggagaling. Na hindi issue sa kanila yon pag foreign observers. Sabi ko po sa kanila, Sir Ronald, gustong-gusto namin yan. Pinaglaban nga natin na nandito sila sa ating bansa. Kaya lang, baka po doon sa mga bansang napuntahan niyo, Sir Ronald, wala po yung batas na yon ng 1985 kasi, the Omnibus Election Code. So sabi ko sa kanila, wala kami magagawa. This may be an old law, but just the same, that is the law that we have to observe in this instance. Chairman, pahabol ko lang paano pag hindi na-proclaim, pwede bang ma-proclaim si President Duterte by remote? Paano pag hindi siya nakapag-oath dahil hindi siya pinayagan ng ICC? Anong mangyayari mukhang he has already won by a landslide. Anong mangyayari sa mayor ng Davao City? Ma'am Ami, ang role ng COMELEC ay taga-proklama lamang. Once po na-proklama namin siya, kahit walang taasan ng kamay, basta may papel na siya ay nanalo, tapos na po ang trabaho ng COMELEC. And therefore, as to whether makakapag-assume siya kahit na hindi nakapag-oath, halimbawa, or nakapag-oath kung kanino man, yan po ay role na ng DILG ngayon na papasok. So, subalit kung sakasakali po sa ating local government code na hindi nakapag-assume ang isang nanalong mayor, ang pansamantala pong mananungkulan ay ang vice mayor po. Okay. And Vice Mayor in this case would be si Baste Baste. Duterte. Baste. Chair, this is Reg ulit, no? Balikan ko lang yung issues. You've already addressed the duplication issue, but there was also the question of delays. Because prior to the election, ang agreement po with the media is that we will begin to see results shortly after 7 p.m. when the polls closed. Pero in reality, ang nangyari is mga closer to 8:30 yun, no? There was. Past 8 p.m. na bago dumating yung first batch of results. I wonder if you could talk to us about what happened there. Yun po, kinakailangan sana sa susunod, yung mismong server, kasi this is the first time na meron po silang sariling server ang media. Siguro po ma-fine-tune lang on how the server of the media will be able to push the results coming from the server papunta sa individual secondary server po, yung mga laptops ng mga media entities. Para naman kahit paano makasabay po sila ng aming COMELEC server natin when it comes to the results. Are you saying na ni-release niyo naman po around 7 and late lang namin na pick up basically through the server? Yeah. Yes, Ma'am Rina. Actually, hindi po ni-release. We do not have the power to release because automatically the results are transmitted from the precinct directly to the servers without any consent or
pagsang-ayon ng Commission on Elections, automatic po na natatanggap. In fact, nakukonfirm po ng mga tauhan, technical people, ng mga media entities, kahit na mga citizens arm, na nakakatanggap po yung servers po nila coming from the precincts. Ang problem lang po yung pagbato from the servers papunta doon sa mga beneficiaries. Ito yung send to all. Oo. na Pero kasi sabi natin kagabi, sana all. Pero kasi ang alam ko, PPCRB also had experienced the same delay. Pati yung some of the other majority and minority servers din yata. May Pati lumabas yung sa nga- NAMFREL. May lumabas nga COMELEC chair na letter ng PPCRB na I'm sure nabasa nyo Oo. tungkol dyan. Tungkol sa delay. Oo. I think we experienced the Yes same po, delays. yes po, at in fact, humingi sila ng tulong sa atin at siya po yung ginawa natin ng paraan. Kasi nga po ang sabi natin, sana yung mga technical people na nag-usap-usap, naayos nila yan bago man lang nagkaroon tayo ng transmission. Kita niyo po yung sa amin, sa COMELEC server. Wala po kaming delay na na-incur. Kasi po direct din ang aming transmission from the precinct papunta sa aming server. Ganun po dapat din, from the precinct papunta sa kanilang individual servers. Kasi po remember, wala po kaming pakialam dapat sa servers po nila. You mean to say yung COMELEC server started getting results shortly after 7? Maaga po kayo? Yes po. Okay. Yes po, nakikita po lahat yun sa aming pong viewing room sa Palacio del Gobernador. Ang statement kasi nila, Chair, regarding the delay, this situation is highly unusual. Since 2010, we have not experienced a delay of this nature, not even receiving a first data dump, especially despite over one-third of results already being transmitted. Nasagot niyo na ba ito satisfactorily, COMELEC? Chair? Hindi ko po alam kung they will be satisfied with our answer. Yeah. But the point really po is when it comes to, this is the first time since 2010 na meron po tayong individual servers for each entities. Kung natatandaan ng lahat, meron lang po tayong nag-iisa na server. Yung pong tinatawag natin na transparency server na naandyan dati yung kaunahan sa may pupayo sa UN. Yung naman sumunod, dito naman po sa UST, na lahat ng mga entities doon lang kukuha ng results. Kung napansin po natin, kung natatandaan natin, there was one instance na 7 hours hindi nakakuha ng results yung pong server na yon. Okay, and lastly, very quickly, Chair, ano po yung assessment niyo sa election na to, sa 2025 elections? What is, how do you think it went? Very quickly lang. Ma'am Reg, Ma'am Reg, Sir Ed, Ma'am Ami at Sir Ronald, ayaw ko muna magbigay ng assessment na final kasi naman po, ongoing pa yung ating Okay. canvassing. Remember po, canvassing is still a part of the entire election process. Okay, fair enough. Pero masaya po kayo? About how it Hindi all po, went out? hindi lang po ganun masaya, pero ang importante po, madaming improvement pa na dapat gawin. Madaming learning experiences, lalo-lalo na as how we cater to our vulnerable sectors. Remember po, when it comes to the polling places, wala po ang may control po ng polling places, ang ating pong DepEd, ang ating pong electoral board members, DESO, sila po lahat ang may control po sa ganyan. Okay, fair enough. Okay. Thank you so much. We'll leave Yes, that sir. there for now. We Comelec- appreciate, sir, the explanation and yung sinabi nga ninyo, I suppose the media organizations also have to look internally as to how we handled things. Kasi siyempre, iba yung kausap ng COMELEC, iba naman tayong nasa ano. Oo. Pero- We're all pero- part of this process, right? Pero Chair, ano yung last letter ng media establishment? Pasensya na siya. Ang kulit talaga ni Ronald. Para lang mawala Thank you, ako. Chairman. Thank you. Thank you. Alam niyo na po yan, Sir Ronald, kasi alam niyo na po kung sino ang nagbago ng Okay. boto. Comelec- Maraming salamat po. Comelec Chair George Garcia. Thank you, Salamat sir. po. Ikaw, masaya ka lang talaga eh. Hindi, mas okay naman yun kaysa doon sa short summary. Short summary ng katabi ko. Yung ending, di ba? Yung ending, give us your assessment of the entire process. I give you 30 Short. seconds to give me an assessment. Mas okay naman yung talong ko. Last letter ng media outlet. Mas madaling sagutin, no? Isang letra na sagot eh.